Okay, no. So, allow me to share my screen. Nahimatay? Nahimatol. Ayos na. Sino nag Sino nagtatanong? Pakainut, kainin. Ha? Kainin mo. Pakainin ako na si Mother, di na din nagtanong. Sulat mo na lang. Sulat na lang. Nahimatay ka sa defense. Eh, hindi naman yata kumain nga. Eh, talagang yung kabado ka na hindi ka pa nakain. Nahimatay na sa defense. Okay po, kita na? Ha? Hello? Yes po, ma'am. Okay, no. Okay, so last time na tayo ay nag-meet, diniscuss natin yung introduction about the research. Now, we define the general description or definition ng ating research, the different description of different authors and sources of information. I-discuss din natin yung different nature ng research as well as the characteristic ng ating research. No? So now we'll proceed with the different types of research. Okay? So, maraming klase ng research. No? So, siya ay nakadepende kung ano ba ang approach natin, ano ba ang methodologies as well as yung techniques na ginagamit natin in the process of gathering, collecting the data during the investigation process, and paano natin maiintindihan yung scenario o yung situation natin. So there are factors na kailangan natin i-consider in choosing those, in choosing the type of research na applicable para sa atin. No? So, unang-una, kailangan muna natin alamin ano ba ang research question natin. No? Next is, ano ba yung goal? Ano ba ang aim ng pagkoconduct mo ng research? No? That includes the objective, specific objective of your study or of your research. And then next, kung na-identify natin yung unang dalawa, ngayon, papaano natin or ano-ano ba ang mga resources na kakailanganin natin for us to come up with the data and information na pwedeng makapagbigay ng solusyon dun sa nabigay natin na research question as well as objectives. No, available ba siya? Is it readily available? No. And then lastly, yung nature po ng ating problem na pinag-aaralan. Okay? So, considering these factors po, no, nagkaroon ng categories, no, yung ating, na-categorize natin yung mga researches natin, no, and naka-base na siya sa iba't ibang criteria. So, una na dyan, it can be based on purpose, it can be based on the method, it can be based on the application, and pwede rin naman na based po siya sa time frame natin, sa available na time natin. Okay? So, iisa-isahin natin siya ngayon. Okay? So, magsimula muna tayo sa mga researches na nakabase po sa purpose. No? So, sabi natin kahapon, dapat ang research na gagawin natin then is, it should be purposeful. No? May dahilan kung bakit nagko-conduct tayo ng research. No? So, isa po sa klase ng research na under nito is, ito po tinatawag natin na basic research, other books, pwede po siyang tawagin na pure research or pwede din po na fundamental research. Okay? So, yung aim po nito is to increase fundamental knowledge and understanding of phenomenon without immediate practical application. No. So, ang goal nito is to seek to expand the existing body of scientific knowledge.
Okay? So, itong basic, pure, or fundamental research, ito po ay scientific research, no, na ginagamit, okay, to increase yung understanding po pagdating sa fundamental principles. Ano? So, hindi siya ah kumbaga, hindi siya nakafocus sa pagsosolve ng specific na practical na problem. Pero, siya po ay, ang goal niya is makagain ng mas maraming knowledge about, kumbaga, paano ba nag-work ang mga bagay-bagay. No. So, kumbaga, if we have this existing na knowledge, more of, kumbaga, we extend the boundaries of this knowledge. No? Dagdagan pa natin yung knowledge na available sa ngayon. Okay? So, kumbaga, as a researcher, we are motivated to conduct this research by kumbaga, by our desire na kumbaga makapag-explore, matuto, saka maintindihan ano ba talaga ang nangyayari, no, pagdating dun sa specific area na gusto natin malaman at matutunan. Okay? So, samantalang, ito naman pong applied research. No? So, sabi, this is hands-on. Ibig sabihin, which means that the researcher is actually working with the topic subjects while conducting the research. Generally, applied research focuses on practical problems such as climate change. Okay? So, in order to come up with the solutions to better improve an existing condition. Okay. So, okay. So, itong applied research, no, scientific research din naman siya. No? Scientific research siya na ang gustong mangyari is kabaliktaran to ng basic research. This is used para po makapag-solve ng specific ng practical problems. Okay? So sabi ko nga, unlike ng basic research na unlike sa basic research, no. So ang focus nito is to use yung existing knowledge, no. To use the existing knowledge para po tayo ay makapag-develop ng mga, for example, bagong technologies, processes, or solution that can be directly applied in kumbaga real world na settings, no. So yung basic research kanina sabi natin to extend yung boundaries of knowledge. Yun sa part na yun, medyo matagal yung proseso ng pag-aaral noon, no. Medyo matagal. But then, yung effect naman kapag nagkaroon tayo ng result, like for example, yung electricity, yung DNA, that is a product ng basic research. Pero kita nyo naman kung paano yung naging, kung paano nag-revolutionize yung result noon, yung pagkakaroon ng electricity. So, di ba, daming technology, about sa, may kinalaman sa medicine, no, yung about sa DNA, no. So, ang dami ng kumbaga improvement, ang daming nangyari pagdating yung ma-develop yun. So, dito naman sa applied research, ito yung talagang directly, no, gamitin natin yung mga existing na knowledge para masolusyonan yung na-experience nating problem sa ngayon, no. Sabi nga, practical problems, no. So para tayo maka-develop ng maraming bagay, technologies, process, or even yung solution sa problem, no. So I guess pwede nating i-example dyan. One of the example ng mga applied researches are those na na-produce during, like, for example, nung pandemic, diba? If you remember during that time 2019, 2020, no, ang laki ng naging kumbaga ay effect talaga ng pandemic, na lockdown tayo, no, hindi tayo nakalabas kasi baka mamaya makuha natin yung sakit, mahawa tayo, no. So that is really a problem, hindi lang ng Philippines during that time, but the whole world, no, during that time. So
researchers, scientists, no, madami, lahat ng tao halos, they conduct this applied research kasi ang gusto natin is mabigyan talaga ng solusyon yung problem na iyon. Kasi talagang pandemic that time. So because of that, they produce or kumbaga may mga ilan na nakapag-design at nakapag-develop ng bagong material pagdating sa halimbawa face mask, ah yung iba nakapag-produce ng face shield, di ba? May mga face shield naman pagdating sa mga hospital, meron naman talaga noon. But then, yung face shield na like yung sa na-produce dito sa atin, which is actually parang tayo lang naman ang gumamit noon. No, kasi ako, ibang bansa, wala naman akong nabalitaan na gumamit ng, ng face shield during that time. No, Pilipinas lang, wari ko. No, parang sa kanila, anong tawag dito? Parang face mask lang okay na. Dito lang sa atin talagang gumamit. Tama ba? Di ba? Yung init na init, yung pawis-pawisan ka na, ay kailangan ka mag-face shield kasi yun yung requirement. No? Tsaka during that time, ang bilis ng pangyayari na biglang after mga parang almost a year na rin yun ng pagkakaroon ng pandemic na develop ang vaccine, no? So, lumabas na marami ng vaccine na nag-develop because nga, kailangan natin solusyonan itong current na problem. Kailangan talagang maiwasan na, masugpo na, kumbaga, mawala na yung virus na yun, no? Because marami na nga ang namamatay during that time, no? So, this is, I guess, one of the example of this applied research. Okay? So, next naman is exploratory research. No. So, ano bang ibig sabihin pag sinabi exploratory research? So, this is conducted to explore a problem that is not well understood. It aims to gather preliminary data and then identify patterns, relationships, or hypotheses. Given that it is a fundamental nature, exploratory research often concludes that a perceived problem does not actually exist. So, example niyan, focus groups to understand consumer preferences for a new product. Okay. Now, so, yung exploratory research po, siya ay initial research approach, okay, na kinoconduct natin at ginagamit natin para po makapag-investigate tayo doon sa mga bago or kumbaga unclear na mga problem, no? So, ang goal natin sa paggamit nitong or paggawa nitong exploratory research is kumbaga to gather some insights, no? Kumbaga maintindihan muna natin, we understand yung context, and then from there we identify what are the key issues, no? Or what are the variables about doon sa existing na kumbaga ano yung mga variables, ano yung mga key issues when there is kumbaga a little existing pa lang na information, no? So this kind of research po, somehow it is an open-ended kind of research. Bakit? Kasi itong exploratory research, hindi po siya nakafocus on, kumbaga, di ba part ng research natin is generating the hypothesis, no? Hindi siya nakafocus doon sa na-test natin yung hypothesis. But ang main goal niya is to explore, exploring the possibilities. No. So this kind of research is more of flexible and kumbaga unstructured kung paano natin siya gagawin. Bakit? Because the common methods na ginagamit natin to conduct the research are the interviews, no? Halimbawa magkaroon tayo ng focus group discussion or even yung simple na observations, no? So this kind of research, exploratory research, helps
to define ano ba yung problem, no? And ginagawa din siya para tayo ay maka-generate or makapag-develop ng hypothesis. Pero yun ay for further research na. Okay? So, yun yung exploratory research. No? So, next naman is the descriptive research. Okay. So, it is also called a statistical research. No? So, ang main goal naman ito, ng type ng research na ito is, from the title itself, ma-describe natin yung nag-gather natin na data, ano ba yung characteristic niya, no, ano ba yung characteristic ng pinag-aaralan natin, no? So, ang focus dito is pag-aralan natin yung mga frequencies, no, yung mga averages, as well as yung mga statistical calculation. So, as you can hear that or as you can read dito sa ating description, frequencies, averages, statistical calculations, numbers. No, number siya. So, that's why it is actually highly accurate. No? Pero, no, pero, pagdating sa kind ng research na ito, hindi natin kino-cover or hindi nako-cover yung may kinalaman sa causes, no? Dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong situation or nagkaroon ng ganitong scenario, no? So, more of this kind of research describe yung characteristic, yung function, or yung behaviors po nung subject natin, and that for that, no, so it answers yung question po na who, what, where, when, and how, pero hindi natin sinasagot sa klase ng research na ito yung question na why. No, so yan, example nga is surveying the students to describe their study habits. Okay? So, number 5 pa. Ano yun, sir? Wait lang pa. Wait lang ha. Eh, wait lang ha, saglit lang.
Okay. So, nasa na tayo? No, okay. So, nandoon na tayo sa exploratory research, no? So, yung exploratory research naman or sa other books, ang tawag po sa kanya is causal research. Because ito po, causal research, ang topic naman dito or ang ginagawa natin is that ang ini-investigate natin dito is yung cause and effect relationship ng mga variables natin, no? So, kumbaga inaalam natin dito ano ba ang magiging effect ng isang variable dun sa isang variable, no? So, kaya sinabi na explanatory research because kung kanina sa descriptive hindi focus or hindi kasama sa cover ng descriptive research yung why, so dito naman papasok yung why, no? And dito natin ini-explain ano ba yung purpose, no? Bakit ganito yung nangyari, bakit ito yung naging result, no? So, yung example po natin is studying the impact of the new teaching method on the student performance. Okay? So, next naman. So, yun po yung 5 na type ng research pagdating po sa or based sa purpose po. No. Ngayon, dito naman tayo mag-proceed sa researches naman na nakabase sa method. No? So, meron tayo dito tatlong types po. It can be a qualitative research, quantitative research, and the combination or the mixed methods research. Okay? So, unahin muna natin itong qualitative research. Okay? So, based on description, it focuses on understanding the concepts, experiences, or phenomena from a subjective perspective. No. So, it uses non-numeric data such as interviews, observations, and text analysis. So, example nito is, conducting in-depth interviews to explore people's experiences with a healthcare system. Okay, so further discuss, no? So, may binanggit dyan. Sabi dyan, na ang qualitative research daw po ay non-numeric data. So, anong ibig sabihin noon? Qualitative research, it uses po words, images, or observations instead ng numbers. Okay? So, katulad din ng nabanggit dyan, yung mga method po na commonly na ginagamit para makakuha tayo ng data is, number 1, through interviews, through focus group discussion, through observation, and context or content analysis. Okay? So, sabi din dun sa description natin that it has a subjective perspective. No, anong ibig sabihin noon? Often, ini-interpret po niya yung mga meanings, feelings, and experiences. No, kaya siya sinabi na subjective perspective. And commonly po, sa pagko-conduct ng qualitative research, yung mga sample natin, medyo small lang, no? Small samples lang tayo. No, they usually, sa pag-conduct nito, usually involves smaller, yung mga focus groups lang, rather than, kumbaga, large groups, no? So, kumbaga, pagdating sa interview, siguro, maximum of, kadalasan naman, pag-interview, one-on-one, or kung panel interview, siguro, mga 5, no? 5 to 10 included na pag sa mga focus group discussion, no? So, hindi mo naman kayang ma-observe na halimbawa ay 100 persons. So, hindi na siya para doon, no? Hindi na siya para sa qualitative research, no? So, kaya sa maliit lang talaga siya na sample or group, no? Samantalang, nung quantitative research naman, no, sabi dyan, it involves collecting and analyzing numerical data. So, qualitative and quantitative, obviously, yan po ay magkaiba. No. So, analyzing numerical data to identify patterns, relationships, or trends, no. So, commonly, gumagamit ng statistical methods pagdating sa quantitative research. Okay? So, nabanggit kanina that it uses numerical data.
No. So, ibig sabihin po, dito sa quantitative research, ang kinokollect po natin na data ay in terms of numbers. No. Like for example, counts, percentage, scores. No. Yun yung example natin dyan. Samantalang, kanina, dun sa qualitative, it has a subjective perspective. No. Dito po, objective perspective naman. Anong ibig sabihin? No. 'Di ba, kahapon ba, kailan ba tayo nag-meet? Nung Lunes, no? Nung Lunes, sabi natin, ay anong tawag dito, yung isa sa composition ng isang research or nature ng research is that it should be objective and unbiased, no? So because we seek na ma-minimize na yung researcher natin ay maging biased, no? So objective siya because we use standardized tools. We use standardized tools para makagather ng information. No. So, qualitative data, yung method na ginamit natin, interviews, and focus group, no. Samantalang sa quantitative research, it is a structured one, no. Kumbaga, because structured yung method natin dahil we use like surveys, experiments, no, questionnaires, or existing data set. Anong ibig sabihin pag sinabing structured? Ibig sabihin, before mo i-conduct na makapag-collect ka ng data, nakaprepare ka na. Alam mo na yung data na makukuha at maiibigay sa iyo. No, like for example, for surveys, di ba we provide the survey questionnaires? No, sa experiments, we have the design of experiments. You already know ano na yung itetest mo. No. Okay? So, isa pa, maliban sa kanina, ang qualitative, sabi natin, small samples lang yan. No? Pero sa quantitative po, large ang samples natin. No? So, often, we involve many participants para po ma-generalize natin yung magiging findings natin pagdating sa ganitong klase ng research. And then also, nabanggit dyan, no, it often uses statistical method, no. Gumagamit tayo ng statistical analysis, no. So, because of that, we use tools po, like halimbawa, we conduct or we use averages, we use correlations, regressions, and then yun, hypothesis testing, no. So, yun po yung difference between the qualitative and quantitative research, no? So, I guess, as of now, habang simula na nag-discuss ako last time na nag-meet tayo hanggang ngayon, I guess, maliwanag na sa inyo anong klase papasok ang research natin. So, kasi, di ba, diniscuss ko naman sa inyo kung ano ang possible, no, na research design na meron tayo. So, we can say, sabi ko nga sa inyo, ang numbers ay hindi mawawala sa inyo. So, might as well, pagdating sa research ay ganun din. So, in our case po, quantitative ang research natin. No? Okay? But then, there are researches po na combination nitong dalawa, and this is what we call the mixed methods research. No? So, yan po ay combination ng qualitative at ng quantitative na research. So, ginagawa natin siya para po mas maging comprehensive yung understanding natin pagdating sa research problem. So, ibig sabihin, there are variables, there are aspects, there are parameters that are descriptive, and there are parameters that are objective, or kumbaga ay talagang in terms of numbers. No? Okay? So, next naman is yung category ng researches na naka-based naman sa application. Okay? So, we have here 5 types ng
uh, researches na nakapi sa application. The first one and the second one is the experimental and the non-experimental research. No. So yung difference between experimental and non-experimental lies primarily po on how the researcher interacts dun sa ating variables, as well as yung degree ng control that they have over dun sa ating research environment. Okay? So, yun yung difference ng dalawa. No? Okay? So, yung experimental research based on its definition, so it involves po manipulating one or more variables, which is what we call the independent variable, no, to observe the effect on the another variable, which is yun po yung tinatawag naman natin na dependent variable. No. So it is often conducted in controlled environments to establish causality. Anong ibig sabihin noon? Experimental research po, they test no causal relationship. Okay? So like for example, yan, testing the effectiveness ng bagong fertilizer sa crop yield pagdating sa laboratory setting, no. While yung non-experimental research naman, no. So by its definition, no, it observes and measures yung variable natin, okay, without manipulating them, no. So kumbaga, it involves observing variables as they are, kumbaga, naturally occur, no. Sabi nga, without manipulation or without controlled intervention. Kung kanina, puro manipulation, puro control, yung experimental, dito naman sa kabila ay di baliktad. No, wala. Naturally occurring lang yung variables natin. So, it identifies po yung correlation or yung descriptive data pero hindi yung causation. Kanina sabi, di ba? Tinetest natin yung causal relationship. So dito sa non-experimental hindi siya kino-cover, no. So example niyan, ayan, studying the correlation between physical activity and heart disease risk through observational data, no. Or pwede rin example pa, if we conduct survey sa mga student natin about their study habits, and then we compare them sa inyong mga GWA, no, sa mga GPA scores ninyo. So anong correlation noon? No. Okay? So next naman is so yung number 3 is the action research. Okay po. So by definition, this is conducted by practitioners to solve or improve a process with their own practice or organization. It involves a cyclical, no, tatandaan ito, lilinyahan kapag meron na kayong module. Yan, cyclical process of planning, acting, observing, and reflecting. No. Okay, so example niyan, a teacher researching the impact of a new instructional strategy on student engagement in their own classroom. Okay po. No, to further discuss, no, so yung action research, it is a method of inquiry na kinoconduct by and for mga practitioners, no. So ang goal nila is to improve yung mga ini-implement nila na practices, no. Kumbaga mas maintindihan na mabuti nila kung ano ba yung mga practices na iyon, and of course to solve specific problems in their mga local area or mga local settings, no. So sabi dyan, it involves a cyclical process. Na ulitin ko lang, yung planning, acting, observing, and reflecting. So, paano ba siya nangyayari pagdating dito sa action research? So, una muna pong nangyayari dyan is that first, we identify the problem, digam. Okay? So, kailangan nating i-identify what needs to be improved. No? Okay? So, after nun, ayan na, alam na natin kung ano yung problema. Una na dyan is yung planning stage or yung plan action. Kung saan po, we want na
ma-identify what are the strategies or changes na pwedeng maka-help, no, para mag-improve kasi yun yung goal natin, no. And then number 3, after ng planning, yun ang acting. So we take action, no. So we implement na what we plan in practice. Okay? And then number 4, observing, we observe yung result. No, so we collect data to see ano ba ang nangyari after ng implementation. No, we reflect. No, so we analyze alin ba yung nag-work sa mga in-implement ba natin, ano yung nag-work and ano yung hindi nag-work. No, and then lastly, kaya sinabi siya na ay cyclical because nalaman na natin ito yung nag-work, tapos ito yung hindi. No, pwede naman tayong mag-revise and mag-repeat. No, so again, we can make improvements ulit and again, go through yung cycle again if needed pa. No, so that is action research. Okay po. So, next po is the field research. Okay. So, sa field research, ito po ay kinoconduct naman in natural settings rather than a controlled environment. So, ang goal po nito is to observe and understand phenomena in their real-world context. So, in this case po ay ang example natin is about the wildlife behavior in a natural habitat. But maybe, sige, halimbawa ganito. We are going to conduct a field research. Halimbawa, itong si Lebron. Si Lebron yan ay mayaman yan. Meron niyang lupa. Meron niyang lupa sa Maynila. Ngayon, naisip niya na mag-business. Pero hindi niya pa alam kung ano maging business niya. So, sabi niya, sige nga, mag-field research ako. No? So, dun sa field research na gagawin niya, sabi, di ba, natural setting lang, wala kang i-control doon. Kung ano lang meron doon, yun na yun. No? So, kumbaga, nag-set up ka lang kung ano yung mangyayari, kumbaga, ano yung gagawin mo. So, pwede na halimbawa for a whole month, ikaw ay from 7 a.m. to 7 p.m. No, ang gagawin mo lang is tatambay ka doon sa location ng inyong pagtatayuan ng business. Tapos, bibilangin mo, hindi mo bibilangin mo lang kung sino yung dadaan doon. Pero syempre gumawa ka ng kumbaga checklist or kumbaga tantusan, gumawa ka ng age bracket kung yan ay 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, halimbawa. And then i-identify it as boys, girls, men, women. So buong buwan yun. In the end, based dun sa result, again wala kang binago, nagbilang ka lang. Normal naman kasi dumadaan yung mga tao dun. And in the end, based on your findings, na ang kumbaga, pinakamaraming dumadaan doon is yung mga nasa ages na approximately nasa 20 to 30 years old na mga lalaki. So, because of that, magkakaroon ka na ng idea ng possible na business na pwede mong ipatayo. Maliwanag po, Lebron, pinag-business na kita. Kung ikaw daw, ang result daw ay 20 to 30 years old na mga lalaki, ano ang business na pwede mong itayo? Huy, ano na Lebron? Tulog ka na? Ito sa based dun sa result ng kunwari ay coffee shop o gano'n. Coffee shop. Sige. Ikaw Gian. Gian Carlo. Hello po, ma'am. Anong sayo? Tingin mo? Sakyan. Sasakyan. Oo nga, pwede rin nga yun, sasakyan. So, actually, yung other sections, they propose, ma'am, pwede po ang barbershop. Kasi, sabi, 20 years old to 30 years old So, barbershop. Pwede rin, ma'am, ang bike shop or vape shop. Pwede rin, ma'am, babaihan. Babaihan daw, bar daw. Or kainaman ito, mga batang ito talaga naman. So, ang kay Lebron ay coffee shop.
Okay? So, sige, gising pa ang aking mga estudyante, hindi nasagot pa. Okay? So, let's continue our discussion. But the main, nun is, wala kang binago. No? Kung ano lang, kung sino lang yung dumaan, then so be it. No? Ilista ko lang. No? Kasi yun yung gagamitin ko pagdating sa ginagawa ko na research. No? Okay? And then, yung number 5 po is the laboratory research naman. So, yung laboratory research, it is conducted in controlled environments where variables can be precisely manipulated and measured. Okay? So, ang kabaligtaran naman ito ng field research. So, this is, syempre, nasa isang facility ka. No, nasa isang lugar ka kung saan lahat ng bagay pwede po nating manipulate at pwede po nating ma-control. Depende na lang kung ano ba ang condition ang target na condition pagdating sa research mo. No? But then, ano ba ang purpose? Bakit nagko-conduct tayo ng laboratory research? So, una, pwede na para matest po natin yung hypothesis, no, which is derived dun sa ating theories, or pwede rin naman na para po ma-control natin yung mga variables natin under yun nga, research conditions. And pwede rin naman to kumbaga para ma-discover natin yung relationship between the dependent and independent variables pagdating po dun sa pinag-aaralan natin na study. No. Okay? So, yan po yung laboratory research. And then, next naman, after we discuss the types of research according to application, kanina purpose, method, application. Ngayon naman, based sa time frame. No? So, meron tayong dalawang klase. So, it can be cross-sectional research po or longitudinal research. So, ano ba ang difference itong dalawa? Magsimula muna tayo with cross-sectional research. So, kapag sinabi po natin cross-sectional research, we collect the data at a single point in time to examine yung current state ng ating pong phenomenon. No, example niyan, a snapshot survey of employee satisfaction in a company. No. So, this cross-sectional research po, this is a type of a non-experimental na research. No. It involves po data collection from population at a single point in time. So, nakalagay naman dyan. No? So, it is used para ma-examine yung relationship between our variables or para po ma-describe yung current na characteristic nung group na kinuhanan natin ng data. No. Kaya siya ay kumbaga, yung at this point, kaya single point in time, ano ba ang meron sa kanila? No? Ano yung description nila sa ngayon? And then yung next naman, number 2, yung longitudinal research, kung saan po, ito naman yung we collect data over an extended period to observe po yung changes and yung development dun sa subject ng ating study. No. So, same din naman siya ng cross-sectional research. Siya ay type din ng siya po ay type na non-experimental research. No. But then it involves po collecting data from same na mga subjects. Pero ito ay repeatedly over a period of time. So, ibig sabihin, ilang beses mong babalikan. No, ilang beses mong babalikan yung subject na iyon. So, sabi, repeatedly over a period of time. It can be weekly, pwede na monthly, pwedeng yearly, or actually pwede nga na even decades, no, ang usapan. So, ginagamit siya para po matrack yung changes or yung developments or even yung trends over time, no? Ano bang nangyari na dito sa dun sa subject natin, no? So, katulad niya na example natin, long-term study tracking the career progress of graduates from a particular university, no? So, actually sa atin dito sa university, meron din tayo alumni
kumbaga ay survey, no, na parang 3 to 5 years, no, itatrack namin kayo ulit, no, after you graduated in this university, no. So ano na ba ang status nyo? Parang every year na. Hindi naman every year, pero maybe after itatrack namin kayo, ano ba ang nangyari na sa inyo, kayo ba ay, gaano kayo katagal nung kayo ay makahanap ng trabaho, tapos ay, ano na ang posisyon nyo ngayon, every year ba kayo ay napopromote, magkano na ang salary range ninyo, yan, managers na ba kayo, mga supervisors na ba kayo, ayan. No, yan po yung example ng longitudinal research. No? So, kita naman ninyo yung difference. Okay? So, yun. Hanggang dito muna. Yan. Dapat activity 2 na kayo. No? Okay po. So, let's continue our discussion on next meeting. No? Discussing chapter 3. Doon na tayo sa research objectives. No? But then, okay. No. So, yung next meeting natin actually is on Monday. No? That will be on Monday na 10 to 11:30, right? No. Pero kasi po, there is a memo na meron kaming na-receive na memo that all of the students na enrolled in research method should attend ng training and seminar dito sa my library, no. So kayo po ay nire-require na kayo po ay umattend doon because you will be kumaga i-discuss sa inyo paano kayo gagamit ng library, ano-ano yung mga sources na pwede niyong gamitin. We have different softwares na available na pwede ninyong gamitin. We are partnered with some of the agencies na pwede niyo pong pagkuhanan ng information and data pagdating sa inyong research. So, i-discuss yun sa inyo. No. So, I scheduled you to attend. Wait lang. Nasa ng cellphone ko. Kasi in-schedule ko. Hindi saktong sa oras natin eh. Titingnan ko ha kung sakto nga yan. Kasi I believe medyo adjusted ito. Wait lang ha. Pinicturean ko yun. Ato. No. So, ang schedule nyo po, section 3102. 3102? Ano pa kayo? 3102. Tama. 4 to sorry. 4 to 5:30. So, ang schedule nyo po will be 4 to 5 p.m. ng Monday. No? September 8. Okay? No, so ibig sabihin, as much as possible po, before 4, kayo ay nandidin na sa labas ng library. Maliwanag po. Hoy, naririnig juga ako. Ha. Yes po, ma'am. So the list po as well as the number of students ay nakasubmit na sa library. No, so ang magko-conduct naman ng training na iyon are ito pong mga tao dito sa library. So, sila po ang bahala sa inyo. The training or yung seminar po is good for 1 hour, pero pwede po yung mag-extend. Depende sa Q&A, no? Kasi malamang marami kayong itatanong doon. Actually, you use the chance na talaga magtanong para po alam nyo, para mas madali sa inyo. Hindi lang yung puro kayo Google kay Google, no? Pagdating sa paghahanap ng data and information sa inyong research, ha? Hindi lang direkta kay Google. Marami po tayong mga journal, online journal at mga online na pwede nyo pong hanapan ng information. Lalo pa na kumbaga specific sa engineering yung study natin. Okay po? No. So that will be 4 to 5. Okay? Maliwanag po. React naman dyan. No. So, I will be expecting a 100% attendance dito because tayo naman po ay dapat ay face-to-face during that time. Okay po. No. Maliwanag. Okay. So, next naman po is nagme-message sa akin si Iko, about the concern regarding the groupings, no.
And I find it na parang ano ba naman yan, groupings pa lang ay kagulong-kagulo na tayo. No? Ano ba namang sabi ko nga bakit naman groupings pa lang ay ganito na? No, parang kahirap namang ng pakiusapan pagdating dito sa ano bang gustong mangyari, no? Kasi pagka ganyang kagulong-kagulo, no, hindi kasi pwede yung gustong mangyari na may isa talagang maiiwanan. Kakaawa naman. You are 41. Tama nga ba? You are 41 in my class. No. So, kapag talaga nagtiglilima, ang sabi ko naman sa inyo, maximum ng 5. Pero pwede po naman yung mag-4. No? Kaya nga diga sabi ko sa inyo, parang huling meeting natin, baka pwede na 5-5 at 6-4. No? Tama, 6-4. No? Tama nga ga. Oo. 4-4. 4-4 pala. No? Hindi pa rin daw talaga, no? So kakaawa naman kung hindi maiisama yung isa, no? So ano bang gustong mangyari, no? Kasi hindi kayo maayos no? Ano bang gusto? Ako na lang ang magugrupo. Okay lang ga? Kasi hindi ko gusto yung ganyang groupings pa lang ay kagulo na tayo. Iko. I'm calling you. Okay. Sure na yan. Iko ha. Wala nang lumutang. Yes po. Okay. Sige. Hindi nga. At talagang sabi ko ay kapag kaganyang kagulo, sa simula pa lang, groupings pa lang, kagulong-kagulo na, ako na ang bahala. No. Lalo kayong magugulo pag ako ang pumasok. Ha? Okay po? So, okay na tayo. May issue pa? Wala na? No. So, ako ang mayroon pang concern. Ayan, nandito na pala si Iko, nag-send na. So, maaga-aga pa naman. Let's check yung inyong okay. So, as of now ay wala pa. Wala pang sasubmit ng topic. No. So, I hope naman by next week kayo ay meron ng topic na i-propose din ha? Okay po, pasuyo na ha. So katulad niyan, medyo maaga tayong natapos. At least ay pwede nating makita yung mga topics na inyo pong ipopropose. And again ha, nakalimutan ko itong banggitin during the orientation. Kapag kayo'y pabagal-bagal at kayo ay patamad-tamad pa na mag-isip ng topic, no? So gusto ko lang ulitin na kayo po ay 7. No, 7 section na naghahanap ng topic title. No. So kapag po may naisip kayo at meron nang nauna sa kabilang section, halimbawa sa section 1 may nakaisip na nung topic na ipopropose nyo pa lang, pero yung sa kanila na-check ko na. No. So yung sa inyo, X na yon. Dahil hindi po tayo mag-uulit ng topic. Ha? Maliwanag po? Okay. Ha? Okay, sinilip ko ngayon, wala pang laman. I hope naman next week or kahit hanggang mamayang gabi meron na aring laman. No, para naman may masilip ako bukas. Ha? Okay po. Tapos pasuyo ako, pa-message ako kung ilan yung mag-ano nung sa lecture notes, no? Kasi next week ay face-to-face na. So, para maibigay na sa inyo. Ha? 2 activity na yung gagawin ninyo dahil wala pa kayong lecture notes. ay tayo yung nagdi-discuss na, matatambakan kayo. Ha? I-inform nyo na lang sa akin. Message mo ako, Iko. Okay, ha? So, okay. Iko. Iko. Ano yan? Iko. I'm calling you. Ma'am, saan nyo na po magsusulat ng answer po? Yes po. Doon na po kayo magsusulat ng sagot. Kapag ni-require ko po, di po punitin na lang. Or actually, ang last time na ginawa ko, after ng midterm exam, doon ko pinapasa. Tapos, chinekan ko na yung initial na mga nakapag-submit. Yung initial na parang before,
parang before midterm, after midterm, parang naka-5 kami na research activities. So, pina-ano ko para matsakan ko na ng maaga. No? Hindi ko na ibabalik ko rin naman yun sa inyo. Okay po? Okay na. Okay, section 2. Iko, okay ka na? Okay na tayo. Wala na tayong issue. Wala nang problema. Nakagrupo na. Ha? Okay na tayo? Okay. So, meron ba kayong question, concern, clarification, violent reaction? Hello? Hello? Hindi kayo nasagot. Mahina ba ang internet? Delayed ang dating. Okay. So, again ha. So, sa Monday ay required kayo na umattend dun sa training. Okay po? So, kung wala na tayong concern, question, clarification, no. So, thank you for attending today. No, let's meet again on Monday for your training. Okay po? So, pwede na po kayo mag-leave sa meeting room. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you po. Ano ba, ma'am? Thank you po, ma'am.